Kaibigan, ikaw ba ay nakararanas ng karamdaman na hindi mo alam kung ano ang dahilan? Kaibigan, baka yan ay sakit na dala ng sobrang pag-aalala. Pakishare na rin sa iba para maging aware sila. Narito ang ilan sa mga sintomas na dala ng sobrang pag-aalala. Una, normal ang iyong mga lab test, normal ang iyong imaging, pero nakakaramdam ka ng palpitation, nakakaramdam ka ng pangangasim ng sikmura, nakakaramdam ka ng paninikip ng dibdib, at nakakaramdam ka rin ng pagkahilo. Ayon sa mga pag-aaral, ang sobrang pag-aalala ay nakakaapekto sa katawan kahit walang makitang sakit. Ang sabi sa Kawikaan 12:25, ang bagabag na puso ng tao ay nagpapabigat sa kanya. Pangalawa, lumalala ang mga sintomas kapag ikaw ay sobrang nag-aalala. Ang sabi sa mga pag-aaral, ang pag-aalala ay direktang nakakaapekto sa physical at emosyonal na pasanin ng tao. Ang sabi sa Filipos 4:6, huwag kayong mga balisa sa anumang bagay. Pangatlo, ang mga sintomas ay pabago-bago. Ngayon, ang masakit ay ang iyong tiyan. Bukas naman ay ang dibdib. Sa isang araw, ikaw ay nahihilo. Yan ay normal sa anxiety disorder. Kaya kung ikaw ay nag-aalala, ang iyong saloobin ay lumalabas sa maraming mga bagay. Ang sabi sa Kawikaan 14:30, ang mapayapang puso ay buhay ng laman. Pang-apat, ang mga sintomas ay nagiging kalmado kapag payapa ang kaisipan. Kaya ang relaxation, prayer, faith in God, breathing exercise, at reassurance, ang mga ito ay nakakabawas sa mga sintomas. Kaya ang payapang kaisipan ay nagbibigay ng totoong kagalingan. Ang sabi sa Filipos 4:7, at ang kapayapaan mula sa Diyos ang mag-iingat sa inyong puso at isipan. Ang matagal ng pag-aalala ang siyang dahilan ng mga karamdaman. Ito ang dahilan ng pangangasim ng sikmura, pagkahilo, chronic fatigue, at muscle pains. Ito rin ang nagpapahina ng immune system, digestive system, at pain system. At inuubos ng pag-aalala ng unti-unti ang iyong lakas, kaibigan. Ang sabi sa 1 Timoteo 1:7, sapagkat di tayo binigyan ng Diyos ng espiritu ng pagkatakot. Kaibigan, ang mga sakit na nakaugnay sa anxiety o pag-aalala ay totoo. Ngunit ang pagtitiwala sa Diyos